Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito at ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang Kabanatang 77, Chapter 57. Magpapanimula po tayo dyan. Kagabi natapos natin ang Chapter 56. Ayan. Okay, so bago po tayo magpasimula, tayo ay magsimula muna sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Okay. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong patuloy na paggabay at pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na ito among Diyos, even the connections of the internet para kami makapagtalakay, makapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa aming pagpapatuloy. Huwag mo pong hayaan na mayroong anumang makahadlang sa amin sa gawain po na ito. Amin po pinagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat amang Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang ating nga pong lesson sa gabing ito ay tumutukoy sa chapter 57 at kagabi nga noong Tuesday natapos natin ang chapter 56. Bago tayo magpatuloy sa 57, atin muna bigyan ng kaunting recap ang chapter 56 kasi natin to close kagabi. Ang dahilan ay dahil ito'y pag-uusapan natin sa Sunday, sa ating Reflection Sunday. Ang chapter 56 po ay basically ito'y tumukoy doon sa liligtas ng Panginoong Diyos sa ibang lahi maliban sa Israel. At ang isang napagtuunan dito ng pansin na lahi ay yung mga eunuko o bating. So alam natin lahat itong mga eunuchs, sabi nila ito ay nasa intermediate level ng Hudyo at ng Hintil. Hindi siya purong Hintil, hindi siya purong Hudyo. So pwede siyang para siyang Samaritano o kaya ay proselyte o nasa intermediate stage level. Yan. Sila ay naglilingkod sa templo o sa mga kaharian, sa mga palasyo o sa mga bahay ng mga maharlika o ng mga may kayang Israelita o Hudyo. Sa kabila ng lahat ng ito na sila ay hindi mga Hudyo, sila ay mayroong dedication na sumamba kay Yahweh at sila ay pumupunta sa templo regularly, sumasamba sila. At dahil dito, ito ang posibleng nakapagbigay ng dahilan sa Diyos. Kaya sila ay tinanggap at sila ay isinama sa lahi ng mga maliligtas. Alam nating lahat na ito ay propesiya at ito ay nangyari ang pagliligtas sa mga hintil o mga proselyte mans, even the Samaritans, ay nangyari sa panahon ng bagong tipan. At ang mga hintil naman, yung mga pure Gentiles, kagaya natin, ay nagsimula doon sa aklat ng mga gawa. Particularly after ng araw ng Pentecost o yung pagkatawag kay Apostol Pablo, Acts chapter 9. Doon sa Acts chapter 10, si Cornelius naman ay pinuntahan at naligtas, nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Yan. Tama-tama po ito. Yung lesson na yun sa chapter 56 ay kaugnay din ng ating lesson sa church history which covers the missionary works of the apostles during the New Testament, yung sa Book of Acts. Ayan. Ngayon, nagpapakita itong chapter 56 na ang Diyos ay may kapangyarihan o may soberanya sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Higit sa pagpili niya, sa pagtatalaga ng kaligtasan sa mga tao. Ayan. So, dito naman sa chapter 57, medyo mabigat ang talakayan sa chapter 57 dahil ito ay tumutukoy sa idolatry o yung pag-iwan ng Diyos, ng mga tao kay Yahweh, yung pagtataksil niya o tinatawag nating spiritual adultery or prostitution. Sila ay tila mga prostitute na pumatol sa ibang lalaki. Siyempre, tinutukoy na lalaki sa sitwasyon na ito ay ang Panginoong Diyos. Dahil alam nating lahat na may binabanggit sa ibang kabanata na ang Diyos ang asawa ng Israel o ng bayan na kanyang pinili. Dahil sila ay pumatol o sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, which is yung mga
images, gods of the Gentiles. So kinonsider sila ng mga nagtaksil sa Panginoong Diyos. Ayan, so naandyan din si Pastor Dennis. Magandang gabi, Pastor Dennis. Happy anniversary sa inyong lahat, sa inyong mag-asawa. Ayan. Okay. So, si Brother Edgar ay nakita ko rin ang profile picture. Salamat, Brother Edgar, sa iyong pag-join sa gabi nito. Okay. Ang chapter 57 na tinatalakay sa kabanatang ito ay may malalim na pinagmulan ng idolatry. So dito parang hinahalukay dito yung sitwasyon ng idolatrous act o pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Ito ay tinatawag nating espiritual na pangangalunya at pag-asa sa mga paganong gawain ng Juda o ng mga Israelita sa Juda, yung mga natira. Sa kabanatang ito ay pinaghahambing ang kanilang kawalang katapatan sa kabanalan ng Diyos at nananawagan para sa tunay na pagsisisi habang nangangako rin ng ginhawa, kapayapaan at pagpapanumbalik para sa mga tunay na nagsisi na bumalik sa Kanya at binibigyan diin din ang panloob na katuwiran kaysa sa mga panlabas na ritual at makamundong pakikipag-ugnayan. Makikita natin dito na sa kabila ng katapatan ng Diyos, ang mga Israelita ay nagtaksil pa rin sa Kanya. Kinalimutan siya at lumipat sa ang pagsamba doon sa mga Diyos-Diyosan, the gods of the Gentiles noong kapanahunan na iyon, o gods of the non-Israelites or non-Jews. Subalit makikita sa ang halos kabuuan ng kabanatang ito ay tumutukoy doon sa maling pagsamba ng Diyos. Pero tinatalakay din dito yung pagpapatawad ng Diyos, yung pagsisikap ng Diyos na maibalik sa kanyang kandungan, sa kanyang pagkalinga ang mga taong nag-iwan sa kanya. Yung mga taong kitinalikuran siya, iniwanan siya sa kabila ng kanyang pagmamahal at pag-ibig, gusto pa rin ng Diyos na mapabalik sa kanya. Napakalalim, magandang gabi Kuya Bob, napakalalim ng mensahe na iniiwan nitong chapter 57. Ito isang larawan ng tunay at dakilang pag-ibig na hindi kayang sukatin ni numan sa mundo. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos, no? Kung mayroong tao na mayroong ganitong klaseng pag-ibig, ay talaga namang kahanga-hanga. No? May kilala po akong tao na ganyan na kahit talikuran ng kanyang minamahal ay nananatili pa rin yung kanyang pagmamahal. Kahit na anong gawin, magtaksil man o hindi man siya pansinin, i-reject sa lahat ng o sa maraming pagkakataon na andun pa rin at nananatili pa rin yung pagmamahal at pag-ibig. Well, ito po'y larawan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, inibig niya tayo kahit nung panahon na tayo ay makasalanan pa. Ang totoo pong pag-ibig ay hindi tumitingin sa kasalanan o sa anumang karanasan ng pagkakasala. Sa halip, kinakalimutan niya lahat. Ang tinitingnan lamang ay yung damdamin, yung totoong pagmamahal. Sabi sa 1 Corinthians 13, love doesn't keep a records of wrongs. Ayan po. At ganoon mismo ang karakteristik ng Diyos. Ayan, hindi niya tatalikuran. Hindi niya naaalalahanin ang kasalanan ng sino mang tao. Basta tayo ay lumapit at nanampalataya sa Kanya. At sabi niya dun sa Hebreo ay ibablat niya lahat at buburahin niya ang lahat ng ating mga pagkakasala. Okay, doon sa talatang 1 and 2, tinutukoy dito yung pagiging mabuti, resulta ng pagiging mabuti. Tungkol sa pagkamatay ng mabubuting tao. Ito yung panimula, sana maabot nating talakayin mamaya sa verse 1. Inaaliw dito ang mga kinuha sa kanilang integridad at sinasaway ang mga hindi gumawa ng nararapat sa pagpapabuti sa mga naturang probidensya o pagkakaloob. Na doon sa verse 1 nakikita natin na hindi daw nauunawaan ng mga tao kung ang mabuting tao, ang mga mananampalataya ay nangamatay. At ang kalimitang tanong doon, bakit nga ba namatay ang taong ito ay napakabuti nito? Well, yun po ay soberanya ng Diyos. At kung ating pong pag-aaralan sa malalim na pananaw,
ang tao pag namatay ay uuwi sa Panginoon. At iyon ang patunay na siya ay karapat-dapat na dumating o umakyat doon sa kaharian ng Panginoon. So posible na ang pagtao ang isang tao, lalo na kung hindi pa mananampalataya, ay hindi pa namamatay, ay gusto pa ng Diyos na makakilala sa Kanya. So, yan po yung ating tatandaan, no? Hindi talaga maunawaan ng mga tao. At kahit naman ako, nung panahong 9 years ago, hindi ko rin maunawaan bakit namatay ang misis ko, bakit kinuha agad ng Panginoon. Pero habang tumatagal, ay naunawaan ko at ipinaunawa ng Panginoon yung purpose niya, yung layunin niya kung bakit niya kinuha yung aking partner sa buhay. Ayan, magandang gabi kay Carla. Salamat Carla at nag-join ka sa ating pag-aaral. Okay, ang talatang 3 hanggang 12 ay nakasentro sa pagtalakay sa gawaing imoralidad o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tumukoy ito sa matinding pagsamba sa Diyos-Diyosan at espiritualidad na o tinatawag na mga prostitute or spirituality of the prostitutes o yung sa Tagalog yung mga patutot na ginawa ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo o mga Israelita ay tinawag na spiritual prostitute kasi nga sila ay sumama o sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Para silang mga babaeng bayaran na nagpapalipat-lipat ng ginagawang katipan or karelasyon. Ayan, so ganun ang ginawa ng mga Israelita na sumamba sa Diyos-Diyosan. Iba't ibang Diyos ang kanilang sinasamba maliban kay Yahweh. Ang talatang 13 hanggang 21 ay tungkol naman sa mabiyayang pagbabalik ng Diyos sa kanyang bayan upang wakasan ang kanilang pagkabihag at muling itatag ang kanilang kasaganaan. So makikita natin dito, yung unang bahagi ay tumutukoy sa pagkamatay ng tao. Pangalawang bahagi, yung gitna, tumutukoy sa mga kasalanan ng tao. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung panghuling bahagi, verses 13 to 21, ay tumutukoy naman sa gawain ng Diyos na pagpapanumbalik sa kaniyang mga anak. Ang mga panganahing tema sa kabanatang ito ay tumutukoy sa mga sumusunod. Una, spiritual na pangangalunya at idolatry. Yun nga, yung ano ba yung pangangalunya sa ibang salita? Pagpatol sa ibang kapartner o sa ibang asawa, pagtataksil. So ang mga Israelita during that time ay nagtaksil sa Diyos. Sila ay special na pinili ng Diyos bilang kanyang bayan, piniling lahi, subalit sila ay nagtaksil sa Kanya. At sa kapanahunan natin ngayon, maraming mga tao na pinili na ng Diyos pero nagtataksil pa rin. Well, hindi lang po yung mga idolatry na tinatawag dito, sa ating kapanahunan ay hindi lang po ito mga imahe o mga Diyos-Diyosan. Sa halip ito'y lahat ng bagay na nagbibigay sa atin ng higit na atensyon higit sa Diyos o ng atensyon na higit sa Diyos na siya nating pinagtutuunan ng pansin. Ito yung posibleng mga bagay na nakahadlang sa atin sa pagsimba, paglinggo o pag-attend ng mga ganitong devotion o ng mga prayer meeting o kung ano-ano pang fellowship o gawain sa Panginoon. Ayan, pakikiapid, patol sa iba. So yan po ang isang tema na tinalakay dito. And then tinalakay din dito yung salitang yung pangungusap na walang kapayapaan para sa masasama. Totoo po yun. At ito'y ranas natin. Yung mga masasamang tao sa mundo sa ating kasalukuyang panahon ay hindi makakaranas ng kapayapaan. Kalimitan lagi na yung natatakot, may anxiety, ninenervyos o kaya nagtatago. At pagting ng huling panahon, pag hindi sila nagbago, ay higit pa na mawawala ang kapayapaan nila. Mas lalala pa dahilan sa kanilang kaparusahan sa impyerno. And then, meron ding tinatalakay dito yung pangungutya sa mga lingkod ng Diyos. Kinukutya, tinutuyan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga nananatiling tapat sa Diyos na nagpapakita ng kanilang malalim na espiritual na katiwalian at pag-asa sa pangkukulam o mga kasinungalingan o mga maling katuruan, mga maling pagsamba.
Atin pong makikita sa napakaraming mga video, mga vlog, mga palabas na yung mga taong nananampalataya sa Panginoon ay kinukutya, binubuli ng mga tao. Even Jesus Christ, while He was nailed at the cross, ay tinuya, binuli ng magnanakaw. Nakasama niya doon. And then tinalakay sa bandang huli yung pagkakaiba ng panloob at panlabas na pagsamba, internal and external, ano? Sa ating kapanahunan ngayon, maraming inaakala natin na totoong sumasamba sa Diyos at nakikita sa panlabas na kilos. Subalit ang katotohanan ay wala ito sa panloob. Kaya lagi nating idinidiin, hindi makikita ang totoong pananampalataya at pagsamba sa pamamagitan ng presensya lamang sa loob ng church o pagganap sa mga ministry. Sa halip, ito'y nagmumula sa puso. Ano ba yung eksaktong katangian na mayroon ka sa usaping espiritual? Ano ba yung conviction mo sa harap ng Panginoon? Paano mo ba sinasamba o sinusunod ang Panginoon? Ano bang ugali o personalidad mayroon ka? Ano ba yung totoong pananampalataya na mayroon ka? Kaya nga pa ulit-ulit tayo dito sa ating pag-aaral, lagi natin idinidiin yung assurance of salvation. Kasi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Lahat ng ating ginagawa ay pawang secondary lamang. Ang pinakapangunahin sa lahat ay ang pagtuon sa kaligtasan. Madami man tayong ginawa sa buhay natin ngayon, kung hindi naman sigurado ang kaligtasan natin, ay tayo ay mahirap. Hindi pa rin tayo nakakasigurado at sa impyerno pa rin ang punta. Kaya hindi po pwedeng takpan ng mabubuting gawa ang pananampalataya. Ang totoong pananampalataya magbubunga ng mabubuting gawa. Subalit pag nauna ang mabuting gawa, mababaliwala po lahat yan. So, ang sabi nga natin noong nakaraan, doon ka pumunta sa ugat o doon sa source na sa pinagmumulan ng lahat ng bagay bago ka gumawa ng anumang bagay. Kaya hindi po totoo na ang kaligtasan ay faith plus good works. Faith alone, sola fide. Ayan, okay. So, sa bandang ulit ng kabanatang ito, tinalakay din yung maawaing paanyaya ng Diyos. So, ito tinatalakay na natin kanina at sa napakaraming bahagi ng ating pag-aaral. Sa dulo ng lahat ng kasalanan ng tao, ang Diyos ay nangungusap at muli inaanyayahan ang tao na manumbalik sa Kanya. Aminin ang kasalanan, ipahayag, pagsisihan, at manampalataya, ipagkatiwala ang buong buhay sa Kanya. Yan po yung misyon nating lahat. Ano po? Para ang Diyos ay nag-aanyaya, pero ang sabi nga doon, hindi makakalapit ang mga tao kung walang magpapahayag ng kaligtasan sa mga tao, kung walang magtuturo sa kanila. Doon sa chapter 56, natalakay natin yung eunuch, so somewhere in the book of Acts ay yung isang eunuko doon na makapangyarihan ay nagbabasa lang ng scripture, ng kasulatan. Subalit hindi niya nauunawaan kasi kailangan mayroong magpapaliwanag sa kanya. At doon ginamit ng banal na spirito si Apostol Felipe. Ayan, so sa ating kapanahunan ngayon, kaya mayroong tayong mga mananampalataya. Kaya nandito tayo dahil para maipaliwanag sa mga taong hindi pa mananampalataya ang kahalagahan ng pagkilala at pananampalataya sa Panginoon. Ayan. Okay, so sige, kasama si Sir Jiminette, yung panalangin natin sa iyong tatay, no? Meron siyang prostate cancer. At ayan nga, so nandiyan naman, mababasa ninyo. Actually, noon pang yan last year pa iyan nabanggit ng kapatid. Kasama sa prayer natin lagi iyan. Okay. So, sa pangkalahatan, ang kabanatang ito ay tumatalakay sa spiritual na kabulukan ng mga tao. Yung spiritual na akala natin totoo, pero hindi pala, idolatrous din pala ang spirituality. At inaamag din pala, umaamoy din yung kabahuan ng spiritualidad. Akala natin, totoong mananampalataya, pero hindi pala. Sa ating kapanahon ngayon, napakarami pong ganyan. Very, very devout, no? Devoted sa
pagsimba, sa paggawa ng ministry, sa maraming bagay sa loob ng church, nagbibigay ng malaking pera, na tumutulong sa mga tao at kung ano pang mabubuting gawain. Pero pag inapraise mo, pag inassess mo yung espiritualidad ng puso, malayo pala sa katotohanan. So nakakalungkot po yung ganoon. Kaya tayo pong mga nandito, nakikinig dito, plus yung ating mga pamilya, hopefully ang bawat nakikinig ay kasama ang kanilang mga pamilya para nakakarinig at nakakaunawa ng mga paliwanag sa salita ng Panginoon. Dapat nating i-assess ang ating pananampalataya kung tayo ay gaano katoto. Again, hindi po ako nagdududa bilang pastor, pero lagi po napaka-importante at inidiin natin lagi yung personal assessment. Kung meron tayong anumang pagdududa sa biyaya ng Panginoon. Baka sa maraming pagkakataon sa buhay natin na inuuna natin yung mga bagay-bagay na inaakala nating makakapagpaligaya sa atin dito sa mundo, pero baka po tayo ay naliligaw. Kaya po, balanse ang oras, balanse ang panahon. May panahon sa pag-aaral, may panahon sa gamit ng gadget, sa pagtatrabaho, pagninegosyo, o kung anumang gawain. At dapat may panahon na ilalaan para sa Panginoon. Kagaya ng ating gawain po na to. Lagi nating sinasabi, pagamat kakaiba tong ating sistema, araw-araw ay devotion, pero ito po naman ay hindi masyadong kaabalahan. 30 minutes to 45 minutes lang po ito daily. So, nawa ay makatulong po ito sa ating lahat at nawa ay bigyan natin ng panahon. Ito po ay magpapayaman sa ating lahat. Alam nyo po yung isang, hindi naman siya kasabihan, pero ang sabi, isa sa natutunan ko, yung kaunting panahon na sa tingin mo'y nasayang, subalit ginugol mo para sa Panginoon, ay mas magiging kapakipakinabang sa iyo. Time spent with the Lord will be more worthwhile than any other time that you have spent in any kind of job in the world. Lahat ng anumang gawain sa mundo, pag ang inuna mo ay Panginoon, ay yan ang pinakamahalaga sa lahat ng panahon. Huwag po kayong manghinayang na baka naku, hindi ko natapos ang labahin ko, hindi ko natapos yung teleseryeng pinapanood ko, hindi ko natapos yung project ko sa school dahil sa daily devotion. Ayan, pero mga kapatid, huwag kang manghinayang dahil siguradong ibabalik ng Panginoon, bibigyan ka ng ibang panahon, consideration o pagkakataon para magawa mo ang iyong mga bagay na iyan. Timing with the Lord is the best timing. Tatandaan po natin yan. Lahat po tayo ay abala sa mga bagay-bagay. Ako man, ang dami kong ginagawa. Pagamat syempre, nakatutok ako sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon, pero sa dami po ng responsibility, ay minsan ay iniisip ko, pwede bang magpahinga, pwede bang matulog ako ng maaga kasi bihira na po akong makakatulog ngayon, pwede bang magpahinga ako, mag-relax naman, pero hindi po pwede kasalukuyan, alam nating lahat na dalawang church yung pinapamahalaan ko, yung sa Trece Martires at saka yung dito sa San Rafael, plus may mga ibang kapatid sa Panginoon na inaalalayan, tinutulungan din, pareho pong nasa proseso ng pagsasaayos at pagpapalago itong simbahan na ito. Nasa adjustment ng oras. In fact, kanina at kahapon at kanina ay pinag-uusapan namin sa chat yung pag-adjust ng oras doon sa Trece Martires kasi masyadong late nagsisimula ang gawain, parang hindi nakibigay kaluguran sa Panginoon. At ganoon din po tayo. Yung paggawa ng mensahe, paggawa ng pag-aaral na ito, hindi ito simpleng gawain. Bagamat syempre, pwedeng ikatwira ng iba, pastor ka, kaya yan ang concentration mo. Yung pwedeng magsabi, yung estudyante, ang concentration niya ay pag-aaral, yung trabahador, ang concentration niya ay pagtatrabaho, yung negosyante, ang concentration niya ay pagninegosyo, kanya-kanyang ministry, kanya-kanyang gawain. Pero again po, sa lahat ng ito, wag natin dapat papabayaan ang gawain o ang panahon para sa Panginoon. Dahil ito po ang pinaka-importante sa lahat. Okay, meron tayong oras pa ating talakayin ng verse 1 and then bukas ay verses 2 and 3. Ang sabi po dito,
Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam, ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Ayan, so napakaganda, no? Kamatayan, negatibo, mapangit na sitwasyon, pero makikita mo sa talatang ito na ito pala ay positibo at ito ay kapaki-pakinabang sa sino mang namatay and probably sa mga iniwan din. Bagamat dahil tayo nabubuhay dito sa mundo, nasanay tayo nakapiling yung ating mga mahal sa buhay. Pag ito'y nawala, nalulungkot tayo. No po, at napaka naman natin kung hindi tayo malulungkot, kung magsasaya ka pa. Pero sa totoo lang po, kung ang pag-uusapan ay espiritualidad, ay pwede tayong magsaya kung ang namatay sa atin ay mananampalataya. Ayan. Pero syempre, napaka-awkward naman na tatawa ka, hahalaka ka dahil namatay ang iyong mahal sa buhay. Ayan. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng probidensya ng Diyos na mabilis na nag-aalis ng mabuting tao sa mundong ito. Yung kamatayan ng mabubuting tao, sutusin, sabi sa pananaw ng mundo, ang mabuting tao ay pinagpapala at hindi masasaktan, hindi magkakasakit, hindi mamamatay, pero hindi po yun ang disenyo ng Diyos. In fact, pag naging mabuti ka na, ay talagang kukunin ka na ni Lord kasi hindi ka nakarapat dapat dito sa mundo dahil ang mundong ito ay mundo ng kasamaan. Pag ikaw ay perfect na, pag ikaw ay talagang banal na, at pwede ka nang kuhanin ng Panginoon. Ipakasabihin niyo, hindi mo na ako magpapabanal kasi baka kunin na ako. Pero mga kapatid, sabi sa Roma chapter 8, hindi natin alam kung gaanong kaglorious, kadakila, kaligaya ang ating mararanasan doon sa kalangitan na kung ikukumpara sa ating nararanasang kahirapan dito sa lupa. So, balansihin lang po natin. Alam natin na naunawa natin practically, ayaw nating umalis sa lupa, ayaw nating mamatay. Pero, again, yung sovereignty ng Diyos, ang Diyos na nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. At sabi nga ni Apostol Pablo, to live is Christ and to die is gain. So lahat ay positibo, lahat ay pabor sa atin. Ayan, ako man mismo, ayoko pang mamatay, ayoko pang kunin ako ng Panginoon kasi sa tingin ko, ang dami ko pang kailangan gawin, ang dami ko pang dapat ayusin, ang dami pang mga likong bahagi ng buhay ko, mga palpak na bahagi ng buhay ko na gusto ko bago ako mamatay, bago ako kunin ng Panginoon ay maisaayos ko lahat. Pero again, nakatuon tayo sa kalooban ng Panginoon. Malimit, nababanggit ko sa inyo, ako'y halos nagpapaalam kasi nga, hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pero si Lord ang nakakaalam. Just recently, yung Lunes at Martes, medyo matindi yung atake ng dibdib ko, yung sakit ng puso ko, talagang talagang ini-squeeze yung muscle. Hindi ko maintindihan kung anong sakit, kung grabe ang sakit. At umabot sa punto na sa sobrang dami ng nainom kong gamot ay umatake na yung aking gastritis, yung ulcer naman. Pero ayun, biyaya ng Panginoon, yung nakaraang 2 araw hanggang kagabi, medyo hindi pa ako okay. Pero ngayon, so far ay okay na. Ito, nakakasalita na ulit ako ng malakas. Ibig sabihin, medyo okay na yung hinga ko. In the last 2 days, hindi talaga ako makalakas ng boses kasi basta't lumakas ang boses ko ay kumikirot ang dibdib ko. Pero yun nga, sabi ko, Lord, hindi mo pa ako talaga kukunin kasi sa dami na ng sakit na naranasan, actually sabi ko, pwede nang, Lord, pwede bang magpahinga na ako? Pwede bang kunin mo na ako? Minsan sinasabi ko yung ganyan Kasi parang bigat na, ang daming nararanasang kabigatan, emosyonal, physical, at lahat na. Pero again, ang kalooban ng Diyos ang mangyayari Hindi natin siya pwedeng pangunahan. So siya ang nakakaalam. May kanya-kanyang schedule at hindi natin pwedeng i-tamper ang schedule ng Panginoon. Now, pag ang isang tao na mabuti ay namatay, normally hindi naiintindihan ng mundo. Kasi nga, ang tingin ng mga tao sa mundo ay makamundo. Hindi nila iniisip yung kabutihan na mangyayari sa taong namatay, lalo na kung siya ay mananampalataya. Ang tingin ng mga tao, pag isang tao ay namatay, ay hindi na pinagpala ng Diyos, pinarusahan ng Diyos. Naalala ko, may mga taong nagsasabi na
Ako, alam niyo po, ito po ay, hindi naman ito chismis, at ito po ay, nung namatay ang misis ko, may mga taong nagpakalat ng balita na kaya daw siya namatay dahil sumuway daw sa pastor. Nakakalungkot po, well, yung ibang kasama ko dito ay kilala kung sino yung nagpakalat ng balita na yan eh. Nakakaawa sila. Hindi nila naisip na yung isang mananampalataya kaya kinuha ng Panginoon kasi gusto na niyang pagpahingahin. Graduate na. No po. Ang tao isang beses lang gagraduate actually. Ayan. Ang graduation na yan ay mangyayari sa kanyang pagkamatay. Pansinin po ninyo yung mga estudyante. Pag graduate ng grade 6, hindi graduation ceremony ang nakalagay. Ibig sabihin, hindi pa katapusan. Commencement. Ibig sabihin, magpapasimula. Graduate ka ng high school, hindi pa rin graduation, commencement pa rin. Graduate ka ng college, commencement pa rin. Everything commences. Lahat ay nagsisimula sa panahon ng pagtatapos. Parang yung butil, di ba? Yung butil na tinatalakay natin nung nakalipas na linggo, dying with Christ, yung buhay ng buto, natapos na. Supposed to be graduate na. Pero yung pala'y pasimula pa lamang ng bagong buhay niya na nalilitaw sa kanya. So parang yung buhay ng tao, ang kamatayan ay hindi katapusan kung hindi ito'y pagsisimula ng isang bagong buhay na higit na dakila, higit na mapayapa. At hindi natin ito kayang husgahan kung paano ito nangyayari. Diyos lang ang nakakalam. Ito yung mga bagay na hindi nauunawaan ng mga tao sa mundo. Dahil tayo, para tayong nakafocus tayo doon sa pananaw ng mundo. Sa totoo lang, darating naman ang panahon, lahat tayo makukuhanin ng Panginoon. May kanya-kanyang panahon. Ayan, ano nga yung term doon? Una-unahan lang ba yun? Parang ganun. May kanya-kanyang panahon ng bawat isa. Ang sabi sa talatang ito, dapat maunawaan natin kung bakit kinukuha ng Diyos ang mga tao. Hindi dahil kinuha o namatay ay masama ang ugali. In fact, ako po personally naniniwala ako na pag ang tao hindi pa namamatay, meron pa siyang mapangit na ugali sa buhay niya. Yung kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay, ako po literally, practically naniniwala ako doon. Bakit? Kasi gusto ba ng Diyos na pabutihin siya eh. Ayaw ng Diyos na mamatay siya na may masama siyang ugali. Kasi definitely sa impyerno siya pupunta. So ang gusto ng Diyos, pabutihin pa yung ugali niya. Ipinuproseso pa ng Panginoon ang pagre-refine sa kanya. Reform pa siya para pagdating ng panahon ay maayos na siya. Yan. Ayan. Weather lang. Yan. Yung iniisip ko kanina. Salamat, Pastor Claude. Pagdating sa mga ganyan, expertise mo yan. Okay. Now, ang pabaya na mundo ay minamaliit ang mga probidensyang ito. At iniisip nila na ito ay kamalian ng tao. Pag ikaw ay namatay daw ay may kasalanan ka, napakasama mo daw. Pero yun nga, hindi po yun totoo. Base sa kasulatan, base sa Biblia at sa providence ng Panginoon. Dapat maunawaan. Kaya nakakalungkot na minsan yung mga mananampalataya pa, minsan kasama pang pastor ang nagtuturo, nagsasabi na kaya yan namatay, kaya yan nagkasakit dahil suwail sa Diyos. Kabaligtaran po yun eh. Yan. Ang kamatayan ng mananampalataya ay biyaya. It is a gain, sabi ni Apostol Pablo, Philippians 1:21. Okay. Walang taong nag-iisip nito, walang sino man ang isinasaalang-alang ang kamatayan. Ayan, salamat Ate Angie at nakahabol ka sa ating pag-aaral. Nakakaunti lamang ang taong nag-iisip na mabuti ang kamatayan. At the rest ay, syempre, malungkot nasanay tayo sa takbo ng mundo. Ang pagkamatay ng mabubuting tao ay isang bagay na dapat isapuso at ituring na higit pa sa mga karaniwang kamatayan. Dapat magsagawa ng seryosong pagsisiyasat. Kaya naman nakikipagtalo ang Diyos sa atin kung anong mabubuting aral ang matututunan sa pamamagitan ng ganitong mga bahagi ng buhay o kung ano ang maaari natin gawin upang makatulong na mapunuan ng puwang at mapunuan ng espasyo para sa mga inaalis o doon sa mga nawawala.
Kaya ang isang naging focus ng pag-aaral natin dito sa Touching Lives, pagbibigay diin natin lagi, ay yung kamatayan. Lagi kong binabanggit, dalawang bagay lang naman ang mahalaga sa tao. Una, yung pagsilang. Pangalawa, yung kamatayan. At sa totoo lang po, parehong mahalaga yan. Yung mga nangyayari sa gitna ng pagsilang at kamatayan, puro mga add-in na lang yan. Mga palabok na lang yan, mga karagdagan. Puro po yan secondary. The most important part is yung birth and yung death. Ayan, at pansinin natin. Ang dalawang pinaka-importanting fiesta official ba yun or holiday na sineselebrate ng Kristyanismo, ng mga mananampalataya, yung Pasko, pagsilang, at yung kamatayan ni Jesus Christ, yung sa Holy Week, o yung muling pagkabuhay din, yung Easter Sunday. Yan. So, yun po ay sitwasyon sa mundo na kailangan nating makita. At syempre, normal lang na malungkot, magdalamhati, pero dapat nating makita na ito ay pakinabang. Kaya ang dapat nating gawin bilang mananampalataya, bago kunin ang ating mga mahal sa buhay, o bago tayo kunin ng Panginoon, siguraduhin natin na tayo ay may totoong pananampalataya at may kasiguraduhan ng kaligtasan upang doon tayo sa langit magkita-kita. Reunion, great reunion ang mangyayari sa atin. Okay, ang ilan sa mga piling pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan na madaling iwanan ay talagang minamaliit. So actually, yun na rin yun eh. Ang hindi nga kasi nauunawaan ng mundo at lumalabas pa nakaawa-awa ang mga maagang namamatay. Kuya Bob, kala ko nasa Quezon City ka pa eh. Ayan, dumating po si Kuya Bob. Okay, ang kaligayahan ng mga matuwid sa kanilang pag-alis. Sila ay inaalis mula sa kasamaang darating. Ayan po yung pakinabang. Kasi alam ng Diyos na masama ang mundo, maraming mapapakinabang na maraming mangyayaring kasamaan o kapangitan. Kaya inaalis na niya yung kaniyang mga anak. Ibig sabihin, tayo ay, siguro naman walang mananalangin sa atin na, Lord, kunin mo na ako. Ako po, minsan nababanggit ko, Lord, kunin mo na ako. Kasi nga, ako'y napapagod na. Daming problema, daming sakit, ang daming kabigatan sa lahat ng bahagi ng buhay. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng kanyang gagawin. Pero dito, napaka-positibo ng binabanggit dito. Ito ay paraan ng Diyos para alisin tayo sa kahirapan. Dahil tadalhin tayo doon sa mas kaayusan na bahagi ng ating pagkatao doon sa kalangitan. Inilipat ka na. So yung John 5:24, no? Inilipat ka na buhat sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan, crossover. Yan. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Wow! We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So ito pa yung pagpapatunay na ang paghiwalay natin sa ating physical na katawan ay yung absent, no? Yung pag-alis natin sa physical na katawan ay pagpunta naman natin sa spiritual na bahagi at ito yung pagsapiling ng Panginoon. The absent from the body is a present with the Lord. Ayan, a presence with the Lord. Ayan, dapat na maunawaan ng mga tao na ang pagkuha ng Diyos sa buhay ng tao dito sa lupa isang pagpapakita ng walang hanggang pagkalinga at pagmamalasakit sa tao. Ayaw na ng Diyos na maranasan pa ng taong ito ang kahirapan sa mundo at mga kasamaan. Sa halip, ang nais ng Diyos ay makapiling na ang taong ito sa langit, kung saan mararanasan niya ang lahat ng kagandahan at kapayapaan. Ang kamatayan ay pakinabang at kapahingahan at kaligayahan para lamang sa mga lumakad sa kanilang katuwiran. Tatandaan po natin yan. Kaya ito po yung pagkakataon. Meron tayong mga prayer request dito. Yung tatay ni Sister Jiminette ay yun nga, meron siyang prostate cancer. Kalooban ng Panginoon, hindi natin masasabi po iyan. Pero syempre, tuloy-tuloy tayong manalangin. Si Nanay Gertrudes, pinapag-pray niya rin yung kanyang pamangkin si Mowgli Robridilio
yan, masakit ang likod, at yung babang may mga karamdaman, so tayo sama-samang magpanalanginan din. Pwede po ninyong ilagay sa ating GC ang ating mga prayer request. Tuloy-tuloy po yan, hindi lamang tuwing Miyerkules. Ako po, marami akong sakit. Pwede nyo rin po ako ipag-pray kung okay lang sa inyo. Kung hindi naman, ay okay lang din. Ayan. Si Pastor Nanding ay meron ding karamdaman. Yung kanyang blood sugar ay tumataas. Vertigo, at syempre may kasamang high blood pressure yan. Magkakapatid po yung tatlong yan pagka nagkakaedad na ng 60 pataas. Yan po talaga, partner po yan, partners in crime. High blood pressure, blood sugar, at vertigo. Yan po ay epekto, nakacycle po yan Yan. Kaya ang vertigo, para sa kaalaman po ng lahat, hindi gagaling pagka hindi naayos yung blood pressure at yung sugar. Ngayon, yung blood pressure ay kailangan maiayos din yung blood sugar. Kaya talaga pong magkakasugma po yan Hindi po pwedeng isa lang ang gagamutin natin. Ayan. Okay, so muli po sa ating pagwawakas, sa ating talakayan sa gabi pong ito, muli ang kabanatang ito'y tumutukoy doon sa pagtatapat sa Panginoon. Tatalakayin natin yung napakaraming bahagi ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung ino-offer na panunumbalik ng Diyos. Doon sa verse 1, natalakay natin yung katotohanan ng kagandahan ng kamatayan kung ikaw ay mananampalataya. So meron tayong pagkakataon, tayong lahat nakasama dito. Ang dami nating kasamang pastor. Sa gabing ito, 4 po sila. At nandito si Kuya Bob, nasa tabi ko, hindi pa ata umuwi sa bahay nila. Si Pastor Michael, si Pastor Nanding, si Pastor Claude, si Pastor Dennis, nandiyan si Brother Edgar, tayo pong lahat, even yung mga hindi pastor. Tayo po may responsibility na magbahagi ng kaligtasan para yung mga taong masama pa at hindi pa kinukuha ng Panginoon ay madala doon sa kaluwalhatian, maunawaan nila. Actually, yan ay pag-uusapan natin sa Sunday. Isa yan sa magiging focus nating talakayan sa Sunday. Ano po? Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig. Yan po ang panimula ng chapter 57. Bukas po ay tatalakayin pa natin ng mga ibang bahagi po nito. Napakaganda po nito at marami tayong matututunan. Ito'y isbiyaya ng Panginoon. So tayo po'y magtiyaga, magpatuloy na makinig, mag-aral sa ating mga aralin na ito. Okay, so tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, sa biyaya mo, sa pagkakalob ng oras, ng panahon, ng koneksyon ng internet, sa bawat isa, na kami nakapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, at gabayan sa aming paghiwa-hiwalay, yung mga may karamdaman, ang father ni Sister Jimenette, pamangkin ni Nanay Gertrudes, at yung iba pang may karamdaman, si Pastor Nanding, ang bawat isa po sa amin. Ako mismo, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa karamdaman namin na ito. Ikaw po ang magsaayos, magpagaling, at mangyari ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ay panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Siyempre, isa-isa natin, Pastor Claude, Sister Irene, Ate Angie, buhat sa Vietnam. Yan. At si Nanay Gertrudes, Santa Rosa, Laguna. Si Sister Jimenette, hindi ko alam kung nasan eksaktong location mo ngayon. Sister Irene, sa Las Piñas. Siyempre, si Kuya Bob, kanina nasa Quezon City. Bigla po siyang lumipat, papunta dito sa San Rafael. Pastor Dennis, sa Quezon City rin. Brother Edgar, sa Taguig. Siyempre, si Pastor Nanding, sa Los Baños. Si Pastor Michael, sa Oriental Mindoro. Sister Arlene, sa Marikina. Siyempre si Ate Alma dito po sa San Rafael at ang kaniyang pamilya. Again, salamat po mga kapatid. Lagi po nating ugaliin na pag tayo makinig ng daily devotion, isama natin ang pamilya natin. Kasi kasama po sila sa gusto ng Panginoon na maligtas at makarating sa kaniyang kaharian. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.